Good day Kapadyak, ito yung lumang bike ni Bossing, bagong frame, tinidor. Ayan, yan yung ipapalit natin sa lumang bike ni KJDS. Sa ngayon yan, binabaklas muna natin itong manubela. Ayan, syempre, marumi-rumi, may kalawang pa. Bali, ito yung bagong frame niya at saka yung tinidor, sinasalpak na natin itong manubela. Ayan, syempre, puputulan muna natin kasi masyadong mahaba yung tinidor ni Kapadyak. Kaya need talaga magbawas. Hindi pwedeng mataas ang manubela kasi naka-fixie bike siya. Ngayon, puputulin na natin to gamit ang ating tube cutter. Ayan. Kadalasan sa iba pagka walang tube cutter, ang ginagamit lagaring bakal. Kaso kadalasan tabingi ang pagkakagayat pag ang ginamit mo lagaring bakal. Kaya mas the best mga Kapadyak. Ganito ang gamitin natin, tube cutter. Grind natin ng konti kasi tumaba, mahirapan yung stem. At nung nilagay na natin bearing, ayan, isasalpak na natin dito sa batalya para sunod isasalpak na natin itong handlebar ni Bossing. Syempre grasaan muna natin yung bearing para smooth. Dapat naman talaga may grasa bago natin ilagay ang bearing. Lagay ang manubela, isalpak ang top cap. Baklasin na natin itong gulong para mailipat na natin doon sa bagong frame at saka bagong tinidor. Ayan, sinalpak na natin. Higpitan natin yung bolt sa axle niya. Syempre, kailangan siguradong mahigpit para walang aberya. Bago tayo maghigpit dito sa dalawang side na, unahin natin yung dito sa ibabaw, yung top cap. Ngayon, nandito natin sa likod para ilipat na rin dito sa frame. Syempre, habang nililinis yung gulong, siningit muna natin na tanggalin itong crank para habang nililinis yung gulong. Tapos pag nabaklas na natin to, saka na natin kakapit agad dun sa bagong frame at dun sa bagong tinidor ni Bossing. Maya maya lang makikita na natin ang resulta nito, kung ano ba ang magiging pormahan ng fixie bike ni Bossing. Antay-antay lang tayo ng konti habang ginagamit itong puller sa pagbaklas nitong ating crank. Itong wag natin kakalimutan mga KJDS na kapag nagbabaklas tayo ng crank, kailangan meron tayong special na tools tulad nitong puller saka itong socket. Wag yung basta-basta pinupukpok. Ayan, nilinis at krinasahan natin yung batalya para laging quality kada salpak ng pyesa. Dito hinihigpitan na natin itong bottom bracket natin kasi nailipat na natin dito sa bagong frame ni Idol ni KJDS. Ayan, syempre, at isusunod na natin na higpitan dito sa may bandang kaliwa kasi hindi pa pala nahigpitan ng masyado. Ayan, at okay na. Syempre ito, sinasalpak na natin itong crank para sa kakaunting sandali na lang matatapos na lang din ito. Konting time na lang, konting pagtsatsaga. Ayan, bali nandito na tayo sa panglikuran na gulong, sinasalpak na natin. Tapos isusunod natin dito na ikabit yung kadena. Ito pinutol natin doon sa lumang frame at para ilipat dito sa bagong frame ni KJDS ni Kapadyak. Ayan, at dinugtong na natin. Syempre meron niya na lock, gamit natin dyan yung plies. Ayun, at tinatiming na natin para higpitan yung axle, yung rear axle ni KJDS. Siyempre last ito na yung pinakauli, yung seat post ni Idol. Dito sinukat namin kung ano yung tamang sukat para sa kanya. At ito yung kinalabasan ng lipat frame, palit frame ni KJDS ni Kapadyak. Yan ang datingan niya, swabe sabi. Ngayon napakapogi na ng fixie bike ni Idol.